Si PNP Chief Bato de la Rosa may mga nakikisabay at nakikisakay na grupo sa kampanya kontra droga kung saan tinatarget na patayin ang mga drug suspect. Patunay daw dito ang tatlong sangkot umano sa vigilante killings na ipinrinisinta sa publiko kahapon. Balita hatid ni Mariz Umali. Para patunayang inaaksyonan ng pulisya mga pagpatay ng mga di kilalang suspect, tatlong vigilante killers umano na naaresto sa Tondo, Maynila ang iniharap sa publiko ng PNP Chief. Sina Manuel Murillo, Marco Moralios at Alfredo Alejan ang nasa likod umano ng ilang pagpatay sa Metro Manila at Carating Probinsya. Kabilang ang anak ni Cristina Saldaga na si Charlie na natagpo ang patay sa lumulutang na sako sa Isla Puting Bato nitong Enero. Yung kasama ng anak ko, tinakot nila, ay wag daw tumistigot. 16 years old po yung anak ko, pinatay nila. Bukod sa insidenteng ito, may tatlo pa raw na ibang insidente ng pagpatay o extrajudicial killing na kinasasangkutan umano ng mga suspect na ito base sa pag-iimbestiga ng pulisya. Lumalabas na hindi talaga kagagawan ng pulis. Pero pag-amin mismo ng Manila Police, may kaugnayan sa pulisya ang mga umano'y vigilante na volunteer pala nila. These suspects are members of a civilian volunteer organization allegedly involved in our Barangay Peacekeeping Action Teams, BPATs namin. They were formally accredited with our Police Community Relations Group and supposedly they are assisting the PNP in maintaining peace and order. But through the past months, these recent months, we have monitored through several complaints that this group has been engaged in summary killing. Hindi bago ang alegasyong may mga sibilyang tagapamayapa na nasasangkot sa pagpatay, na siya mismong inamin ni Edgar Matubato na miyembro umano ng isang local civil security unit, bagamat pinagdududahan ng ilan. Pagdating naman sa mga pulis na konektado sa paid killers, minsan na yang iniulat ng international news channel na Al Jazeera at nakumpirma rin sa 2 buwang pag-aaral ng Amnesty International. Lahat yan, pinabulaanan ng pulisya. Bukod sa 200 pamiyembro ng organized crime group ang nagpapanggap ng mga civilian volunteer na sangkot din di umano sa drug trade, pangingikil, pagkolekta ng payola, at nagsimulang mag-operate 5 buwan ang nakararaan. Sumakay sila sa ating war on drugs, hoping na pag meron silang titirahin, ang mapuputukan, pulis kaagad. Sabi na kagagawa ng pulis yun. Pero ito, very clear naman, inamin nila. Nang tanungin kung bakit sumabay sa war on drugs ang kanilang pagpatay. Based on tactical interrogation, apparently they are targeting suspects from rival groups. Yung kalaban nila na grupo na pinoproteksyonan din nila engage in criminal activities. And then, of course, to instill fear. Ang mga tulad nila, force multiplier o dagdag puwersa sana ng pulisya. Iba-background check na raw sila sa tulong ng mga lokal na pamahalaan. Mariz Umali, GMA News.